gugma ug ang kalipay sa atong Ginoo maanaa ka natong tanan ining atong pagsimba kaniya sa nahapunan nga Domingo sa bulan sa Hulyo. Time is fleeting. Grabe ka paspas na dili na lang natin ang kantayan. Tunga-tunga na sa tuig. Murag kami sa alakta na January, Hunyo na, pipila na lang ang panahon naan na kita padulong sa seasons in Advent. Ing-ani nga paspas ang panahon, busa kita angay ngayon nga mangandam magliko na tungod sa mga nagapakita mo na dili ngayon nato makontrol. Niini nga buntag atong ginapasalamatan ang Diyos sa atong panagiusa sa atong pagsaulog sa ikaduhang Domingo sa Pentecostes. O niini nga Domingo atong ginapasalamatan ang Diyos sa iyang pagpanalangin kanatong tanan. Karon bulan sa Hunyo, sunod Domingo, June 9, atong sa ulugon ang Freedom Sunday ug ang recognition of our graduates ug tanang estudyante. June 16, mao pasaulog nato sa Father's Sunday. And then sa 23, mao ato ipahigayon sa atong Church Council election. O sa June 30, mao ang installation sa atong Church Council officers o kani ang atong ginahamyo sa Ginoo nga iyaha kitang pag-igiyahan. Human sa atong pagsimba unya, akong ginahamyo ang ato ang Board of Christian Educators and Nurture Program alang sa paghisgot sa ato ang Vacation Church School. Atong ilunsad ang Vacation Church School karon nga mga bulan sa Hunyo o Hulyo kay summertime man. O kini angay na atong pamagdaman kay nasayo kita daghan dayon ng mga kabataan ang atong maalagaran. Unya mga alas 10:30 adunay ipahigayon na necrological service sa panimangay sa mga rebera. Ang igsuon ang iyuan sa atong membro na si Winnie Valdez atong ipahimutang sa iyang lugdanan unya mga alaguna ug ang necrological service ipahigayon 10:30 or 11 o'clock niini nga buntag. Atong ginapaabot ang atong pahasubo sa panimalay sa kamatayon sa ilahang pinangga nga uyuan. Ug sa kanunay atong paghangyo sa Ginoo ang iyang giya, ang iyang pagbantay kanatong tanan niining mga panahon sa daghan nga mga kalisdanan. Ang atong pag-ampo nga ang Ginoo manalangin sa atong pagsimba kaniya niini nga kabuntagon. Let us continue to glorify our God as we come to our call to worship. Our world is clear for our God. Thus is the Lord. Send fire down from the fire of the Lord. Send down the rain of your love. Your old shall dream you. Your young shall see vision. Send down the Spirit. Breathe life in your people. In those days I will pour out my Spirit, and we shall be the people of God. We will worship God in spirit and in truth. We praise Thee, O God, for the Son of
Thank you for always giving us a chance, this opportunity to live, to feel your unconditional love, mercy, and guidance. We acknowledge that all good things come from you, and we are grateful for your faithfulness and provision. Fill this place with your love, peace, and joy. May your Spirit touch our hearts and transform our lives. We commit this time of worship and all our gatherings into your hands. O Lord, Heavenly Father, we lift up our Sunday morning worship service to you. In Jesus' name we pray. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. Merciful God, we confess that we have sinned against you in thought, word, and deed, by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with our whole heart and soul and mind and strength. We have not loved our neighbors as ourselves. In your mercy, forgive what we have been. Help us and amend what we are, and direct what we shall be, so that we may delight in your will and walk in your ways, to the glory of your holy name. Brothers and sisters in the Lord, feel the warm embrace of our God, our forgiving Father, and allow His Holy Spirit to take control over your lives. As you have been forgiven, take the light that comes from our God and be a bearer of love and in fellowship through the peace that is the gift of Holy Spirit. Rejoice, for your sins have been forgiven. Thank you, Lord Jesus. Amen. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Atong nasinati ang gugma ug ang pagpasayo sa atong Ginoo, atong kini ipaapit ngadto sa tanan pinaagi sa atong nalipayo, pagkumustahan sa pagkakamiton. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I have seen the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.
Salvation Church School, ikaw, O Diyos, ang maghahapsa iniinig o panalangin ang among mga pagpapaganda. Nag-aampo kami alang sa mga kaigsuunan, kagsang kalipay na himong kagulanan tungod sa kamatayon sa mga mahal sa kinabuhi. Nag-aampo kami sa palimalay sa mga ribera. Ikaw, O Diyos, ang mag-bless kanila ug nga sa ilahang pagbangutan, dili nila ikalimtan nga adunay Diyos na naggunit kanila. Panalangin sila, O Diyos, ug ihatag kanila ang ilang mga panginahanglan. Niini nga panahon, hiusaha sila aron nga diha sa libog aton sa kalisdanan sa kasukanan, adunay usang puso nga ilang magamit nga nagikan kanila. Panalangin bisan pa ang kadagugan sa mga estudyante sa nahuman ng usang-usang school year. Ikaw, O Amahan, ang magapanalangin sa among mga estudyante, bisan pa sa mga estudyante na nagapadayon sa ilahang pagtuon karong summer. Ikaw, O Diyos, ang magapanalangin sa mga ginikanan sa pag-provide sa kananilang mga panginahanglan. Ginaampo naman ang tanang nagabiyahe niini ng mga adlaw, niini ng mga semana. Asa man paingon, O Diyos, ang imong pagbantay ila gayon nga sinatiyon. Panalangin ang among mga paningkamot, ang among kasatagsang ka mga trabaho o mga puluhaton sa adlaw nga tanan. Ikaw ang padayon nga magpanalangin sa Polaris. Ikaw ang maghahatag og giya bisan pa sa Lorenzo Construction, sa Ford Mills, sa Tatos Litos, bisan pa sa gaghan ng mga hilikuton, mga puluhaton, mga paningkamot. O Amahan, ikaw ngayon ang magpanalangin. Sa among padayon na magtugyan sa tanan niya kanino. Among nahidumduman ang among mga kaigsuunan nga anaa karon sa mga tambalan. Ang tanan ng Diyos na anaa sa kalatian, adunay binabati nga dili maayo sa karon kayo natakna, ginaampo namin na ikaw, O Diyos, ang maghahikap kanila. Bisan pa ginaampo namin si Victory sa iyahang hilaga na sinabi karon. Ikaw, O Diyos, ang mag-bless sa tamban na ginagamat kaniya. Ug ikaw, O Amahan, ang mag-restore sa iyang puso. Salamat, O Amahan, sa daghan namong mga concerns, kay ikaw wala nagapasalan sa among matang buluhaton. Andama ang among mga kasing-kasing diha sa among pagpamalandong sa imong mga pulong. Panalangini ang imong mga katawan o diha kanimo ginahalad namo ang tanan. Pinaagi lamang sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen. God answers prayers in the morning. God answers prayers at noon. God answers prayers in the evening. So keep your hearts in truth. Ginhangyo ang tanan sa pagpanindog, isip pagtahod sa pagbasa, sa malaang kasulatan. Ginundok ini sa nahamunang sulat ni Apostol San Pablo alang sa mga taga-Corinto, Kapitulo 12, versikulo
mga igsuon ko kang Kristo. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo ang mahitungod sa mga hiyas na gihatag sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa wala pa kamo nakaila sa Dios, gipasalaan kamo aron mosimba sa mga Diyos-Diyos nga dili makasulti. Busa gusto ko nga masayran ninyo nga walay tao nga gigamhan sa Espiritu sa Dios nga makapangimarao kang Jesus. O wala usay tao nga makaingon nga si Jesus ang Ginoo kung wala siya gamhi sa Espiritu Santo. Aduna ikay nagkalain-lain nga mga hiyas. Apat usa lang ka Espiritu ang gigikanan niining tanan. Nagkalain-lain ang pamaagi sa pag-alagad. Apan usa lang ka Ginoo ang atong ginaalagaran. Nagkalain-lain ang gipabuhat sa Dios kanato. Apan usa lang ka Dios ang nagagahom kanatong tanan aron mabuhat nato kini. Ang matag usa gihatagan og hiyas nga nagapakita ng Espiritu Santo anaa kaniya aron makatabang siya sa iyang isig tumutuo. Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagsugilon mahitungod sa kaalam sa Dios. Ug ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagpasabot ni Ana. Aduna usay gihatagan ug dako gayon nga pagtuo ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa pagpangayo sa mga masakiton. Ug kining tanan gikan sa Espiritu Santo. Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug gahom sa paghimo og mga milagro. Ang uban hiyas sa pagsugilon sa pulong sa Dios ug ang uban gihatagan sa mga pinulungan nga wala nila sukat at tunki ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa paghubad sa kahulugan ni adto nga pinulungan. Apan usahan gayon kay Espiritu ang nadahatag ining tanan ug giapod-apod niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. Kini ang pulong nga atong pagapabalandungan. Panalaginan kita sa Dios aron kita makasarot niini. Amen. Sa ikaduha na Domingo sa Pentecostes, usa ka bulunganon o matalinghaga nga kamatuoran ang buot ipasabot sa Dios kanatong tanan. Kini ang paghatag o pagpamalando sa mga hiyas na gihatag sa Espiritu Santo. Gihatag usa ka grasya. It is a gift. Unya, nasayang kitang tanan nga kung moabot ang Christmas, moabot ang birthday, adunay regalo nga ginahatag kanato. O kung matagaan gan kita o regalo, excited kita nga ablihan kini aron mabalaan kung sabay unod niini regalo. Niini nga butang ang atong pagpabalandong atong giuluhan o unwrapping the spiritual gift. Ang pag-abli sa Espiritu harong gasa na anay
natong ikinabuhi o gamiton alang sa kahigayaan sa atong Dios. Kung mangutana kita, unsa kahay spiritual gift na naa ka nako? Kung wala pa ninyo kini nahisayran, kung unsa ang gasa sa Espiritu Santo kaninyo, amay na inyo kini na i-discover. Amay na inyo kining tukion o inyong pasalamatan ang Dios kung unsa ang gasa na atong nagawa gikan sa Espiritu Santo. Si Apostol San Pablo sa iyang mga pagpanudlo, iyang gipaklaro nga ang tanang gasa, tanang hiyas, tanang apit na bisan pa ang skills nato, gasa kini sa Espiritu Santo. Mao nga nagingon siya, sa wala pa ninyo hibaluin ang gasa na nagawat gikan sa Dios, wala pa ninyo nagawat si Jesucristo. Kahit nagingon sa Apostol San Pablo, walay si bisan kinsa nga tao nga makapangimarakon ka Jesus kung ang Espiritu Santo anaa kaniya. So sa ato pa, ginapresentahan ni Apostol Paul ang tulo ka entities nga nahimong usa lamang o kana mao ang doktrina sa balaang Trinidad. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. So sa ato pa, ang lihok sa Espiritu Santo dili kini nagapadayag na stand alone. Sa ato pa, adunay connection ang mga entity. Ang God the Father, ang God the Son, and God the Holy Spirit. Adunay interconnectedness ni anang tulo o wala sila naglihok nga nagkinusara. So buod pasabot kung ang Espiritu Santo sa Dios na kanimo, ana usab si Jesus, ana usab ang Amahan, sa ato pa kompleto na package ini. Mao nga ingon niya, kung ang Espiritu Santo na kanimo, dili ka makapangimarao ka ni Jesus tungod kay dili pwede nga si Jesus mawala sa Espiritu. O dili usab pwede nga ang Espiritu, ang Diyos Amahan, mawala sa picture kung kita mag-a-acknowledge sa presensya sa Espiritu Santo. Ingon ni Apostol San Pablo, daghan o pamaagi, daghan o hiyas, apan usa lamang ka Espiritu sa Dios ang nagahatag kanato tanan. Kagabi dito sa way, no, adunay serbisyo nga atong ipahigayon sa Daguhoy, diha sa likod sa Villa Grande Convention, diha na. Ang atong giserbisyuhan iyuan sa atong mga membro dinhi na mga duwena o Omnes o Valdez. Nakatala ko mahitungod sa kinabuhi iining na magay. Usa siya ka-maestro, namatay na ang asawa niya, wala sila'y anak, niya na-stroke. Kaya ang pamilya nila naana sa ilang dugo ang high blood. Ang pinakapanganay nila ay isuon ang namatay, dugay na natuig nga bedridden. Kung ka na ang mama nila ng Winnie, nahangtod karon buhi pa. Kanang namatay, pinakamanghuran na na-stroke usab. O ang manghod at pinakamagulangan na-stroke usab. O ang igsuon na nagsulti may tungod sa
O sa dihang nasayran nato ang ilahang sitwasyon. Walay naging ingnon nato faithful na nagserbisyo kanila sa pila na kagabi. Ang simbahan na iyahang ginasudlan, wala usab nag-render o serbisyo kanila. Naghangyo sila na kung pwede, muhatag sa sila o serbisyo, apan niingon sila na dili sila muhatag. Mauto nga nihangyo sila nga mag-serbisyo kita kagabi. Kung naguol pa sila, kay humana serbisyuhan, nag-ingon sila na inubong na lang pinako ni pastor na wala niya yung mag-ampo. No? So, nag-ingon ko, pwede ba na mag-istoryahan ka kay kung wala gayoy bukuyog nga pastor gikan sa iyang simbahan, mubuluntir ko nga ako na'y maglubong. Then, naingon sila, salamat yun kaayo, pastor. So, ugma, karon ng adlaw, alas 11, mugikan na sila. Kung nakauna ko, mo-extend na ka og tabang og serbisyo kanila, lubos-lubuson na nato. So, ni-offer ko, pwede ba na sayo-sayohon o hawa dinhi sa inyong panimalay o ihapit ko sa simbahan ang patay lawas sa inyong buyuhan. O dito nag-istoryahanay ni sa iyang igsuon na nang namatay. O bingon siya, pastor, ang ako kaya simbahan kay kanang nagasimba ko kay Joshua, the sacred name. Kunya kaning namatay UPC, the United Pentecostal Church. Kunya ang gusto ginunta nako na kung asa ni ang iyang simbahan kaning namatay ng igsoon dito kung saan siya isulod. Pero kay wala mang yun sila nagkagad na pastor. So niingon ko sa iya Manoy, daghan o simbahan apan naalamay usa ka Dios. Daghan ang mga tao nga nagabagbag sa pulong apan usa lamang ka Espiritu Santo ang naghatag og kaalam aron ibagbag ang pulong sa Dios. Mao ganaingon siya, salamat gyud kaayo pastor. Wa gyud ko'y pagdumili nga isulod sa simbahan kay importante nga mapanalaginan usab ang iyahang patay lawas. Kay suunan, mao ni ang buot ginapasabot ni Apostol Paul. Daghan nga mga katawhan ang gigamit o gitagaan o hiyas sa Espiritu Santo. Apan kining tanan gikinahanglan nga mopadayag sa respeto ngadto sa usa lamang ka source nga mao ang Dios nga balaan. So dili di ay maayo nga aduna kitay madungog nga mga grupo sa simbahan na nagaila sa Dios nga ipanghimaraon nila o nauton nila ang uban na simbahan kay usa lamang di ay ang source ini. O kung kita ana ay Hesukristo sa kasing-kasing sa kinabuhi, dili nato afford, dili nato kaya nga i-curse sila using the name of Jesus nga atong dala-dala sa kanunay. What is that mark? Ang marka sa pagka-Kristo ano? Ang marka sa pagka-Kristo ano? Ang uban adunay hiyas
sa pag-ampo aron maayo ang mga masakiton. Apan ang uban usang aduna sa liyas nga gamiton ang ngalan sa Ginoo aron sa personal nga mga panginahanglan o kini angay gayon nga atong bantayan. Adunay uban nga gamit sa Espiritu Santo makahatag og mga milagro. Ang uban sa kanila tayo, ang term kay tayo nato na natumba sa mga tanan. Ay ko nga tinuod jud ka ni Lord. Or kung sa kahalin kay nakita na sa Facebook kung isang adlaw pagkaingon sa pastor manumba ko tanan, tumba sa sila tanan. So ingon ako ano kahali? So sa ako pa muraon dili jud kini maayo. So sa ako pa karon mga kaigsuonan naliko na ako unsa di ay kaning espirituhanong basa nga angay nato madiskubrihan o angay nato may baluan kung unsa bay tumong niini. So niini nga buntag tan-awon ug susihon nato kini. Unwrapping the spiritual gift. Ikaw igsuon wala kami mo ng baluan na aduna ay kay calling sa Ginoo. Ang una nga buhaton, spend time praying to the one who gave you the gift. Kinsa man ang naghahatag ng regalo? Ang Espiritu Santo. So spend time praying to the one who gave you the gift. Kini angay na atong i-develop. Na ay mga batanon pa nga ilang prayer time nga habit nindot gayon kaayo. Kay di would spend hours praying unto the Lord o kanang ang ilang kinabuhi kanang nindot na gayon kaayo. Mo bitaw kaning mga magmadre kaning isa ba nakaadto sa trapistin niya sa Pulo. Ang mga madre din ha, ang mga brothers, nagdesisyon na lang sila nga humanap sila, isubmit silang kaugalingon alam sa pag-ampo o ilahang i-seclude ang ilahang kaugalingon ngadto sa daghang tao ang ilahang kinabuhi ilang gilibaw diha sa pag-ampo nga kadala. They are praying sa tanang katawan masakiton kung unsa man. Unya kung magsakit sila, kung dili kinahanglan iadto sa doktor, diha lang yun sila sa kumbento hangtod sila mamatay. O dili sa sila pwede uli sa ilang pamilya kay diha lang sila sa ilang kumbento. O kung mamatay sila, diha na po sila ilubog kana ang ilahang dedikasyon. So sa ato pa, paano nila naibaluan kung ano dahil nilang gusto? So sa diha sa pag-ampo, gireveal sa Ginoo kanila na ang iyang kinabuhi diha lamang sa kumbento, mag-ampo matag-adlaw pila ka oras, matulog, magtrabaho, aron na mabuhi sa sila, mananong, mag-ampo sa kanunay. Dindot kini nga ilahang bukasyon sa pag-ampo sa kanunay. Ikaw ba nagsuon sa imong pag-ampo na ibaluan na mo kung unsa ang gasa sa Dios na nakakadimo aron maggamit sa pagpangalaga? Unsa man kini? Miingon dagway ka, Pastor, mekaniko, bantul ko. Pang-ayaw na din ko sakyanan. Matawag ba kini nga hiyas
gikan sa Espiritu Santo? Pastor, maestro man ko, magkawag ba kini nga hiya sa Espiritu Santo? Ang akong ikasulti, ang akong ikatubag, mao nga yes. O kung ikaw, anaa sa Ginoo, gamiton imo kini sa eksakto ang maong hiyas. Maong nga sa nagkanaylay na skills o hiyas, wala di mo nabantayan, daghan ni ay ang imong naalagaran na katawhan na napanalanginan pinaagi sa imong kinabuhi ug angay na imong i-acknowledge ang Dios nga maoy hinungdan niini tanan. Ikaduha, aron masabutan ni nato ang ato ang calling, kanunay na mong gina-emphasize to study the Bible. Read your Bible, study every word, and live according sa iyang mga pulong. Pagbasa kanunay sa balaang kasulatan. Tinuod kini nga challenge. Adunay time nga nag-appeal ko sa seminar tungod kay i-invite ko mahitungod sa pagtuon sa usa ka Biblia. At first, disitan ko, pinag-ingon ko pitong katuig sa seminaryo. Gistadihan na namo ang mga hermeneutics, gistadihan na namo ang tanan nga pamaagi aron usaon pag-interpret sa Bible. Apan ay na-invite unya nag-ingon gikan ni sa Thompson. Unya naay bagong pamaagi. So ni-appeal ko, pero ang akong utok nakakontra. Apan ningon ko, Lord, giyahi lang ko o tudluin ko nga pinaagay niini, maabli ang akong kasing-kasing sa bago ko mapamaagi. So ni-join ko niini. And then, naanay pamaagi ang lecturer nga gina-test ni kanunay, kanya maghimo ni write-ups. Unya kay kuyong ako adto mga bago pa. Unya ang nag-endorse nako human graduate na niini sila ni Pastor Glo, sila Pastor Beth. Unya naginambong sila, di sila ka, bro, ang among mga grace niya kay kanang very good ug excellent kanunay. Di mo na po na-pressure. Great o very good o excellent na ilahang mga marka. Karon, iwan ko sige na lang, importante makabalo ko. Dito ko natudluan kung sa ang tama ang pamaagi sa pagtuon sa Biblia. And then, ang malandong, naghihimo og sermon, write-up sa uban pa. Unya, pag-uli sa simbahan, dito sila, first day with bro, unsa ang imong grado? Gitatakan na ni Pastor ko, exceptional. Ilaw itaas naman na sa amo ang imuhang mga marka. Niingon siya. Unya, sige lang, tanaw na natin bro, kaya everyday, daghan hindi sila ka ng test, unya, ginatatakan nila kung sa imong marka. Unya, niingon ko nga, dili naman to exceptional pastor. Niingon naman to sila na kanang wala na yung pwedeng gamiton namo sa imuhang mga reflection kay sobra pa sa exceptional. Sige ni pangatawa, nag-ingon sila pagpapagor dito instructor nila. Ug hangtod karon buhi ang Thompson na Bible, ug ginatawag kadto Thompson Institute International. So sa ato pa, in reading the Bible, naagay ni usa kanindot nga pamaagi. O aron na mapatuloy ka, we should devote our time
studying the Bible. O kung di kita mahibalo sa akong ini pag-study, attend kanunay sa Sunday School, Bible study, makita din mo kung giunsa ng pastor, paghubad ng mga pulong, pinaagi sa diya sa Espiritu Santo. Kaya kung mabasa ka ang Bible, boring kaayo ang Bible. Wala kay picture, wala puro lang mga words. Pagkakita pa lang mo, ano, saan naman yung tao na? Di ka ganahan. Apan, kung ang diya sa Espiritu Santo na kanino, you would love to read His Bible every day, and definitely you will grow. Ikatulo, mauning kung naanaganit kay Bisaya sa kasing-kasing, nga mubasa o makahibalo sa ulo sa Ginoo, pangayo o giya sa mga tao nga nakahibalo kung unsa ang ministeryo. So, diyan na masulod, wato mo sa pastor, mangayo na mo counseling, guidance, kung unsa ba ang maayo na pag-umaton. Kaya ang mga pastor, ditudluan sa sila kung unsaon pag-counseling, unsaon pag-assess sa tao, nga dunay desire nga mo mature spiritually. O diha, di kinahanglan ang una nga butang nga aron magpuyo sa kanunay ng Espiritu Santo, humility sa kanunay ang anay nato nga pagkaya. O sa katapusan mga igsoon, human na atong nadiskubrihan ang hiyas mo ang lagad kita sa Diyos. Serve God. Serve Him. Ang uban mo gasto o dakong kantidad mo purchase o Biblia aron ipanghatag sa mga daghang tao. Unya ang uban usahay makadawat og Bible, makaingon jud ka na murag didawat na lang pagkahuman ilabay ka ang Biblia. Unya maingon ka sayang kaayo ang Biblia nga ginalabay-labay ra. Apan timan kini dili mahimo walay makapulos o dili gayon ma-serve ang purpose sa pagpaghatag ng Biblia. Sa bisan unsa nga paagi sa unique nga pamaagi sa Dios, bisan gilabay ni mo kung unsa moabot gayon ang panahon nga magamit di mo ang Biblia o dito na di mo ma-realize how important the Word of God is sa imo kinabuhi. Honestly, fourth year high school ko sa Davao, gitagaan sa Bible sa Gideon's International. Apan kung sa lang ang among gigamit, katong portion mo wala isulat. Giunsa man namo ay ipanglaksik. Unya, gigamit sa kung bisan unsa. And then, mayroon nga alam, magabaan dito ani. Magabaan dito ani. Ang anak dahil na una-una. Apan, kuman kayo ini. No? Dito ni mo na-realize na nganong lahin yun ang limok sa Ginoo. So, man kaya ito, dahil tayo nga adunay Bible quiz na ipahigayon sa UCCP Davao. High school ko ito. Niya na high school na ko, wala na ko yung tuon kong Bible. Musimba na o kalas 5 sa hapon, o niya mahuman, suri-suri dayon, wala na ang trabaho. Igo na musimba, uman sa simba, at suri-suri na dayon, sini, ano ba? Naman ay Bible quiz.
ni apil sa ko Bible quiz. Unya dito ko na ulaw kay dili man ko makatubag sa mga questions. Dito nagsugod ko og desire nga basa sa ko Bible aron nga makatubag sa ko. Apan kung sa tayo motivation na ko dagko magkakayo og premyo. Lalo man ka ang nag-provide sa prizes at mga time si RJ Hope sa Davao. Nga ang premyo sa first na ay mga electric fan. Sa mga dagko yan ng mga prizes. Yung wala dyan ko kadaog bisang consolation. Diingon dyan ko, basa sa ko, Bible aron na makatuloy ko sa sunod nga Bible quiz. Kinahanglan maka-premyo na dito. Apan wak na ito nakso. Naabot na hinoon sa punto nga ni-eskwela ko pagkapastor o dito na ang tanan nasabtan. Nga ang calling di ay sa Ginoo naa di ay diha sa Biblia nga at first ako rami na ignore apan Ginoo di ay kung itawag ka sa Ginoo mutago ka i-ignore mo sa pamali mong buhaton mubalik ka umualagan ka kanila muna na dili dahil angay ang inunta buwag mo na ng pastor pa man tungod kay diha pa lang sa kadugay na sa panahon diha pa lang niya gayon finally gidawat ang akong responsibilidad sa pag-alagad ngadto sa Dios. Servant, alagari gayon ang Ginoo. So mga kaigsunan, ang tanan na gitawag ng usangyaw sa pulong, gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Ini nakabutang muampo tang ngadto sa Dios ug iyang ipadala ang Espiritu Santo aron nga masabtan nato unsay buot ipabuhat sa Dios kanato. Mag-ampo ka. Bala ang Espiritu Santo ania ang imong mga anak. Umari ka, sulod ka sa among kasing-kasing. Ipadaya kanamo o bala ang Espiritu Santo nga ang among kinabuhi angay ngayon sa pag-alagad lamang kanimo. Lain-lain na hiyas ang anaa kanamo. Apan kung kini ginagamit namo sa among personal na interest, mawala ang tinuod na purpose sa kinabuhi. Mao nga kung unsa man ang hiyas na naa kanamo, angay namo kini nga paggamiton sa insakto o iluhon nga ikaw ang Diyos naghatag ni ini tanan. Ug kung mahimo namo kini nasayod kami nga mabulahan ang among kinabuhi tungod kay ikaw among ginapasitudan. Among ginabalik ang tanang himaya ang dumong kanimo. Salamat sa imong gugma. Amen. Malapit William, ibigay mo ang buo ang mga angkabo upang matutunan ang mga kailangan sa aming tempo. Subukin niyong gawin ito kung hindi po buksan ang mga duwang-awan ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Thank you.
Bless the tithes and offerings. Bless the people who give, and to those who are not. Bless this offering to your ministry displays. As we leave this place, may your presence go with us, fill our homes, workplaces, and communities with your love and grace. Your praise and honor you always, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ulungod na ito, ang sakramento sa balaang anak ang binay. Ato pamagitan ang himno sa pagsabi. Let us pray together on our knees. Let us pray together on our knees. When I fall on my knees, with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Let us drink wine together on our knees. Let us drink wine together on our knees. When I fall on my knees, with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Let us praise God together on our knees. Let us praise God together on our knees. When I fall on your knees, with my face to the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Ang iyong kaluoy o Diyos nagapagay o iini ng pagsaulo. Ihatag sa matang kasing-kasing ang kalipay, ang mapasalamatan ng kinabuhi. Tungod dahil imong hantumanan sa gugma, sa pinabuhi, o ang hantumanan sa pagkiksaman, angay na sa lugod ng matupayan. Pinluin ang among magkakasing-kasing o bulan-bulan ng batang bahin ni ini, mapunong sa kalipay o pagpasalamat. Mapunong lamang sa pagpasalamat kasing-kasing. Kung ikaw o amahan, mao'y maghatag ni ini. Ang kinailangan ng imong nakuguma sa buhat sa kaluwasan, dili hitungtan. Kung kami dili tapos alam ini,
gihimo nimo kami na tapos tungod sa kamatayon sa imong bugtong nga ang Ginoo ug man luluwas. Ang tanan akong inaawahan sa pagduol aron mag-aampit sa simbolo sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Ang matag usa nga magaduol aron sa pag-ampit niini. Gikinahanglan ng iyang kasing-kasing na puno sa pagpasalamat tungod sa gasa sa kinabuhi na naangkon ng tanan gikan sa atong Ginoo Hesukristo. Ang tanan usa nga adunay gibugaton ang pulong sa Ginoo ng kadayon. Duol kamo kamong tanan ug gibugatan ug nalisdan sa lulan nga inyong ginapasdan kay papahulay ug kamo. Duol kamo kay sayon lamang ang yugo na inyong pagpapasadon ug labaw sa tanan ang Dios magagdamag kanimo. Manulungo, Amahan, mapasalamatan kami. Kay ang manang higayon, usang kahimpit na higayon, alam sa pagpasalamat. Upahinong muli kami, na sa higayon na uampit kami iining mga simbolo. Ang imong tingog nagasulti ka na. Pasalamati ug dayta ang Dios na ko'y pinugdan sa tanang grasya sa kalimutan. Panalangin o ihatag ang kadaugan sa patang kasing-kasing kami. Aron ang pag-ampit ini mapuno sa kalinaw, kalipay na higpit diha sa imong presensya. Amen. Sa pagsaulog sa fiesta sa panwalay ipatulog, gihiusan ni Jesus ang iyang 12 katigunan. Ug diha sa ilang panahon, si Jesus niingon kanila. Nasayon ba kamo na kini nga tinapay mao ang simbolo sa lawas na ibahin-bahin tungod alam kanila. Taon kamunini aron paghandyo kanila. Iyang ini gas-gas umiingon sa iyang mga tulunan ang akong lawas alam kaninyo pakabalaan ng ninyo. Humarang sa panihapon, gikuha ang usama sa atong Ginoong Hesukristo ang buka. Nag-ampo sa pasalamat kung niingon sa iyang mga tulunan. Ini nga buka mao ang simbolo sa akong dugo diha sa bagong kasambutan. Inom kamo niini kamong tanan aron paghantod kanako. Kay sa matang gayon nga magakaon kamo niini nga tinapay o magainom niini nga bino. Inyong pinamantala ang akong pagkadiyos. Ang akong paghari, ang akong kanuhang pagbalik. Salamat po, Amahan. Gipadayag nimo ang imong kabubuhan. Ang mga simbolo na ang pag-aampitan. Makahalang o kalipay
makahatag og kalinaw. Kay kini mao mismo ang imong sugo o adunay ang pagkasing-kasing nga nagtuman niini. Si Jesus ningon, kini ang akong lawas na di pahinagahin ng luganang kanino. Taon ang niini aron paghandog ka. Tinulong si Pulo sa aking dugo ng una kung alam kanino. Inom ang ningin aron paghandog ka. Salamat Diyos sa iyong pag-andang diin na kanan. Diyos sa kagintanan na malipanan na sa ulo ang buhay sa kaliwasan. Amen. Ang kanan na andang na alam ka na kong kanan. Duwal ka mo, aron sa pag-ambit niyo. Bulangan ka mo, tungod kay ang Diyos inyong ginahibukan. Bulangan ka mo, kaysa inyong kinabuhi ang Ginoo mga sentro sa kanunay. Dawatan ang gasa, ang panalangin, gikan sa Diyos kung mag-kinabuhi ka mo, na malipayon o bihag sa kalagayan, punto inyong kinabuhi. Amen. Kamo ang kahayag na ginadatagan sa atong Diyos. Gamitan ninyo ang kahayag na gasa ikat kanina aron talagaran ang daghang mga katawhan. Kung timani ninyo tuloy ang silisan kimsa na maalagan nato sa Diyos, kung diha sa putling kasing-kasing magkinabuhi, panalanginan o dili pasagdan sa atong Diyos na mahal. Dito kung lakaw, kung ipaabit ang kahayag, gikan sa Diyos, ngadto sa tanang katawhan. Amen.
kung ang pag-antos sa daghang mga pagsulay umuban pang ihatag sa kalimutan na inyong na sinabi karon. Pagpiling kamo sa inyong pagtuo o pagsalig sa Diyos, kaya kamo mamunahan kayo. Ikinabuhin ninyo ang may umahong punong kinaiya sa ating Diyos o sa inyong adlaw-adlaw na gibuhaton. Buhata ang maayo. Ang panalangin sa Amahan, Anak sa Espiritu Santo, maandahan kanino. Amen. Ang Ginoong Hesukristo ang tinugdan sa kalinaw. Paghahatag kaninyo sa higpit ng kadalangan tungod kay inyong ginapasalabi ang kalipay o ang paghimaya ng sa Diyos. Tindog lakaw kamo o ipahayag ang himbayan sa Diyos sa tanang katauhan. Amen. Ang Diyos sa gugma, ang Diyos sa kadaganan, pagpapanalangin kanina. O pinugdumi sa kanunay, na ang Ginoo pili o biyak ninyo pasagan kanina. Sa tanang mga pagsulay sa kinabuhi, lipunon kami. Ugang panalangin at diling mahatag sa kalimutan, na mabuhang kalinaw, maangkon ninyong tanan, karon maghangkot sa pagbuhay. Lakaw ng malikay, uban ang kalinaw sa Diyos. Amen.
ang panalangin na gihatag sa Dios kang Abraham nga mao ang kadagaya sa tanang bulan. Mausap ang panalangin nga inyong maangkon. Kung kamo magminatulon sa pagsunod kaniya. Maangkon unta ninyo ang pagtuo na naangkon ni Abraham ug diha sa inyong pagkinabuhi. Na naubod kamo hangtod sa katagpuan. Amen. Ang Ginoo nagtuguran sa higpit na panalangin, paghahatag kaninyo sa tanan ninyong ikinahanglan. Ang inyong pagka-malimayon o maminatudon sa pagdalagan o pagsunod sa iyang mga sugo, maghatag kaninyo sa kalinaw o kalimay na higpit hangtod sa pagkuhan. Kadayon na malipayon sa pagdalagan sa Diyos. Amen. Manindog ang kanay, mag-ampo sila. Ang espirituhanong talagon sa among kalan, mao ang pulong nga nagagitan ng Diyos. Tungod kay dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, apan tungod sa pulong nga mao ang kalagon sa among mga kalan. Salamat sa kadaugan sa pag-update ining sigulo sa iyong lawas o dugo. Imong sarap kagibago o amahan ang among mga puso o among kanunay inutuman ang imong mga saan o gabi mabulahan hangtod sa kahangturan. Amen. Pagpabilin sa pagtiblo sa tamang kamiton ang Diyos. To my weakness.
Sa malipayong pagpapalandro, sa malipayong kasing-kasing na nag-aawit sa mga pagbay, sa malipayong pagmadaugon na pag-ambit sa simbolo sa iyong lawas o dugo. Bulangan kaming mga katauhan, kanisang Diyos ikaw, kay dili kayo nimo kami pag-abiyaan. Ang magpuktan ang imong mga saan o Diyos, nga hangtod sa kahangturan kami imong pag-abutanan. Among ginatugyan kanimo ang mga bulaton niini na simana. Sa tanang mga biyahe, sa tanang mga lulsan o mga bulaton, alam sa panginabuhian, imo gayon nga panalaginan. O gamot na uman, nga ang kadagaya, ang kadaugan, maangkon na mungtanan. Ang kalinaw sa tibong kalibutan, ang panagiusa sa iyong iglesia, masinati na mungtanan, pinaagi sa pagkahalangdon sa among Diyos o pagkahigugmaon sa among Ginoong Jesucristo o ang kadasig o ang paglipay sa Espiritu Santo sinatiyon namo karon o hangtod sa imong pagbalik. Amen o Amen.